Kada biyahe, 15 pasahero ang isinasakay ng UV Express driver na si Edwin mula Urdaneta at Binalonan, Pangasinan papuntang Baguio City. Bawat oras, mahalaga para sa kanya. Pero sa kabila nito, tinitiyak pa rin niyang hindi na isasantabi ang kaligtasan ng kanyang mga pasahero. Pero hindi maiwasan kung minsan ang ilang pasaway na mga motorista. Minsan nagpipreno sila sa gitna. At saka kung minsan, bigla nilang sila hihinto sa gitna, yun yung mga bagay na kung minsan kami naiinis. Lalo na kami mga bibiyahe araw-araw. Pero sa mga nagdaang buwan, halos sunod-sunod ang mga nakikita at nababalitaan nitong mga trahedya sa kalsada, sa telebisyon at social media. Kaya naman lalo pa itong nag-iingat. Ingat, dahan-dahan lang sa daan, lalo kung umuulan, madulas. Kaya ang sinasabi namin sa mga kapwa namin driver, dahan-dahan lang. Isa lamang si Edwin sa higit libu-libong mga motoristang laging nasa kalsada sa Baguio City. Pero sa kabila nito, hindi pa rin maiwasan ang mga insidente sa kalsada. Katunayan, pumalo na ito sa 316 na kaso mula Enero hanggang Abril ng 2025. Mas mataas ito kumpara sa 254 noong nakarang taon sa kaparehong panahon. Hindi pa kasama dito ang 14 na kaso na naitala mula May 1 hanggang May 21. Tatlo kasi ang naitatala po natin as far as record is concerned. We have human error, we have the mechanical defect, and maybe the road condition. But ang highest percentage cause is the human error. Pero maliban sa pagbabantay, panahon na rin daw para makipagtulungan sila sa LTO at LTFRB. There's a need talaga for education. And when it comes to education, we have to be also in partnership with LTO o LTFRB kasi sila naman nagre-regulate, nagbibigay ng mga lisensya. Kaya ang pamahalang lungsod, nais pang mapalakas ang kampanya laban dito. Isa sa mga nakikitang solusyon dito ang maigting na pagpapatupad ng speed limit sa mga kalsada. Yun ang nakikita namin eh. At sabi ko nga may scientific study na talagang malaki ang impact nito in lowering the incidence of vehicular accidents. Sa lungsod ng Baguio, ipinapatupad ang 30 kilometers per hour na speed limit. Alinsunod ito sa Ordinance No. 18 Series of 2019. Sang-ayon naman dito ang ilang motorista. Oo, pabor ako. Oo, siyempre para maiwasan ang aksidente kasi yung iba, ang bilis eh. Ang bilis magpatakbo. Pero sa naging pag-aaral ng Traffic and Transportation Management Division ng City Engineering Office, BCPO at ng mga barangay officials noong Pebrero, hindi ito nasusunod. Isa sa mga nakikitang solusyon dito ay ang pag-review muli ng speed limit na angkop sa sitwasyon ng mga kalsada sa lungsod at ang pagkakaroon ng seminar o training sa mga violators. Magkakaroon ng massive na education yung ating mga drivers dito. Kaya gagamitin namin yung ating convention center for series of seminars. Ang lahat ng ito, parte ng Upland Drive na nangangahulugang discipline, respect, infrastructure, vigilance at education ng pamahalang lungsod. Nakatakda pang magpulong ang BCPO, City Engineering Office at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa karagdagang aksyon at mga plano para mabawasan palalo ang mga insidente sa kalsada. Charles Nicolimon, RNG News.